Pre, ano ang totoong nangyari at magkano ang budget talaga ng OBP? Ano ba itong CCTV na ito? Bakit ganito kamahal ito? Imagine, isang camera, isang CCTV Take note mga kababayan, isang CCTV lang. 200K. Pre, ano ang totoong nangyari at magkano ang budget talaga ng OBP? Ayun. Yun talaga, para malaman ng taong bayan kasi ako unang-una na-issue ngayon yan tungkol dun sa issue ng almost magkano ba yun, pare? Magkano ba yung nagastos yun? Isa sa motor, 200,000 yung 200 yung CCTV. CCTV. Tapos yung yung laptop. Okay, laptop na 13 units na nagkakalaga na 3.9 million. Talaga? Oo. So, parang lumalabas is overpriced talaga itong nangyaring bidding dito. Hindi natin alam kung sino talagang nag-bid nito at kung saan ahensya. Oo, kinuha ito. Dahil maraming ang katanungan ng sambayan ng Pilipino. Pero ako may tanong ako doon. What kind of motorcycle ang kanilang ang kanyang kinuha? Is this a big bike like the Kawasaki, Suzuki or Kawasaki Ninja? And ano ang ano ang purpose nito? Bakit bumili itong si Sara Duterte ng ganong kalaki? Yes. Yun nga partner ang malala Good question. Dahil lahat yung question mo partner, question din ng sambayan ng Pilipino, ano bang klase yung motor, 'di ba? According to COA, it's not liquidated. Ay, patay ka. Walang specific na pangalan. Ay, naku. Walang specific na model. Ay, ang galing. Kaya ito ay hinahanap ng COA so far. Ako? Kung anong mga model ito. O dito pa lang sa CCTV na worth 200,000 partner. Parang 'di ba? Malala yung presyo dahil according sa sa internet partner nag-research ako ang worth 200,000 okupado na yung isang buong building. Oo, yung isang yung for example kung meron kang building business. Okay? Magpapatayo ka ng isang malaking building na hanggang 5th floor. O sobra-sobra pa. Yung 200,000 kayang-kayang i-okupa yung 5th floor mo ng CCTV. Matindi pala ito talaga. Kaya nga talagang kasi ako first of all, nandun ako nakapokus sa sa usapin doon sa motorcycle. Number one, magkano? Almost 1.3 million pesos yung value ng halaga ng motorcycle. Alam mo kung titignan natin kung ako tatanungin mo partner, that price is nasa price range yan ng mga BMW na motor. Yes, correct. Alam mo yung mga malaking BMW nakakahalaga ng 1.3 million ang isa noon. Yes. Tapos kung 1.3 million dapat hanapin yan. Baka mamaya yung 1.3 million yung baka yung mga China lang na brand yun mahirap nga nun 'di ba? Kung alam mo yung ginagamit partner sa mga kuliglig. Tsaka ang tanong ko dito, ang tanong ko, naku curious ako, saan nanggaling yan? At saan ginamit yan? Yun. Kasi pera ng taong bayan, actually, pwede tayo magtanong Correct. Pwede tayo magtanong because we are the taxpayers. Yes. Tayo nagpapasahod sa mga yan. Tayo nagbabayad sa mga yan. Tayo, kung bakit sila may trabaho dyan. Tama. At nagtataka ako, ano ang pinaggamitan netong motor na to? Yan ang gusto ko usisain Siguro, partner. Diba? Siguro, partner, akala niya makakalusot sa COA. Hindi sila nagpasa ng tamang liquidation. Kasi according to COA, ang nakasaad lang doon sa pinasa nilang documents ay motorcycle vehicle. Motorcycle vehicle? Oo, na 19 piraso. 19 piraso na Kasi, alam mo, di ko alam kung marunong ba talaga to sila na gumawa ng COA report kasi parang ang dating ito ginagago nyo kami. Oo nga harap-harapan nga Sa totoo lang nagbabasa ako ng mga comment nung inilabas ng COA yan.
mismong sa page ng COA, ang sabi nga ng mga taong bayan, mga kababayan natin Pilipino, nakakapagtaka na bakit bibili ng mga klase ng motor ang OBP at saan ba gagamitin itong motorcycle na ito? Baka partner, baka sa akin lang partner. Baka kailangan ni Sara Duterte ng motorcycle class. Diba? Baka kailangan ng pang motorcycle class ng mga estudyante o kaya ng OBP, di ba? Correct. Baka mamaya kailangan niya ng hagad. Baka gamitin sa hagad yung almost 20 million pesos na yon. Hindi kasi, imagine mo, partner, 1.3. Totoo yung BMW na yun. Oo. Di ba? At sa BMW. Oo, na high-end class talaga na mga big bike. Di ba? Correct. Oo. Malalaki yan yun. Kumbaga para sa akin, mga big bike na itong mga to, mga malalaki talaga. Correct. Kasi na hindi biro. Alam mo, nakikita mo sa expressway madalas. Oo, di ba? Sa SLEX, yung mga rider na akalang marabas. Yung mga blinker pa. Talaga nakikipagkarera diba? Sa mga bus, diba? Diba? Actually, yung 1.3 million, makakabili ka na talaga nun. As in big bike. Kaya diba? Nga Saka ang rito, questionable partner. 19 piraso lang. Hindi, baka ako may teorya ko. Baka ginamit niyan sa hagad. 'Di ba? Baka nata-traffic na, 'di ba? Pwede, 'di ba? Diba? Baka nata-traffic na 'tong si Tambalustay. Talagang kailangan talagang gamitin big bike Big bike. Pero kung ganun man, partner, dapat ipaliwanag niya ng husto 'yan sa taong bayan. Correct. Hindi lang sa COA. Karapatan nating malaman yan. Oo. In public. Oo. Tama ka dun. Kasi, we are taxpayers, like I said. Taxpayer tayo, nagbabayad tayo ng buwis. Every time na tayo bibili, bibili ka nga lang ng pagkain, pare. Kakain ka sa restaurant. Meron pa rin na buwis. May binabayaran ka. Kaya nagtataka ako dito, kung na-plug down ng COA yan, ang tanong, saan hahanapin ngayon yan? Maipepresent ba nito ni Tambalustay? Yun ang abangan natin, partner. Pero bukod doon sa mga motorcycle, alam mo ba na meron pang ginintuang CCTV yan? Oo, ayun Oo, grabe meron ginintuang CCTV ang mga yan, mga partner. Grabe nga yan CCTV na yan. Naging hot topic din yan ng ibang vlogger, partner, na nadidiscuss din nila yan sa kanilang mga podcast. So, this time, partner, may tanong ako. Naniniwala ka ba? Ikaw, bilang isang content creator, 200,000 pesos yung halaga ng isang CCTV. Ayun nga, partner, sabi ko, never ever ako maniniwala dyan dahil for the first time in the history, merong palang CCTV na itatagong ganyan. Oo. Natatawa yung mga subscriber natin. Nanonood sila ngayon dito. Sabi nito, shoutout idol, Birador Piqua, Prahin ko. Sabi ni Mama, Baunina, Maymi. Yan. Shoutout po sa lahat ng manonood natin. Naka-live po tayo, ha? Nanonood po, nababasa po namin kayo. Yes. Pare, ito pa nakakatawa. Bukod dun sa motorcycle na overpricing na pang BMW ang presyo, ito pa ang pinakamatindi, yung CCTV. 200,000 piso ang isa. Grabe, no? Pare, maniniwala ka na kailangan ng eskwelahan ng CCTV. Kung ako tatanungin mo, partner, naniniwala ako kailangan talaga ng kailangan talaga ng pinang eskwelahan yon. Correct. Number 1 for the security ng mga bata. But ako, may kakilala ko, nag-install ng CCTV for 6 units. Nagkakahalaga ng 30,000 kasama na yung motherboard. Kasama na yung memory. Exactly. 30,000, 6 units. Imaginin mo, imaginin mo, magkaroon ng ganyan CCTV ang eskwelahan. Front gate, labas, kaliwa, kanan. O di meron ng kagad yun, meron na kagad na security. Sabi natin 90,000. Meron ng 12 units o 14 units itong eskwelahan na to. Maraming bagay yun. 'Di ba? Actually, sabi ko nga dun sa nauna kong vlog, sabi ko, ano ba itong CCTV na ito? Bakit ganito kamahal ito, partner?
200,000. Eto ba'y nakakakita na ng abdo? Pag napadaan ka? Hindi, real talk mga kababayan ha. Ako ay nagtatanong lamang po. Eto ba CCTV na to, OBP, nagtatanong lang si Birador Pikwa, eto ba ay pag dumaan ka, makikita na kung may tumor ka? Oo. Diba? Makikita ba kung sunog na baga mo? Ganon. Oo. Diba? Kasi, ibang klase parang high-tech na high-tech Diba? Imagine, isang camera, isang CCTV take note mga kababayan, isang CCTV lang, 200K. Pero, diba? Ang lupit tong no? Baka yung yan, baka kayo naman masyado nyo inaapi si OBP, ginaganyan yun. Wala naman. Masyado. Huwag nyo naman sabihan na magnanakaw. Huwag nyo naman sabihan na kurap. Ito naman si Birador Pico, ginagano mo si OBP. Hindi. Baka naman yung CCTV na yun, makita, baka yung siguro yung CCTV na nakakakita ng mga nagnanakaw. Pwede. Pwede exclusive lang sa sa office niya. Office of the Vice President. Exclusive. Yung CCTV na halagang 200,000 nakakakita ng mga magnanakaw. Nakakaingit naman pala itong OBP. Sila lang ang meron CCTV. Ganun. Sabihin nyo naman sa amin kung saan nakakabili niya. Di ba? Para magkaroon din kami. Saan ba available yan? Di ba? Made in Raon. Ibang klase partner Kaya kakantindi no? Biruin mo magkaroon ng ganong klaseng CCTV na worth 200,000. Imagine mo partner, mapapadaan ka kahit naka-shades ka, kita mo pa rin. Baka yung muta. Ganun kalupit yun. Kita yung muta mo. Saka makikita kung meron kang sore eyes. Doon nila malalaman. Detected agad. Ito pa pinakamatindi, partner, to be honest. Ang malupit nito, bukod doon sa makikita na yung mata mo, makikita yung may X-ray vision, makikita yung kurap, makikita rin ba yung pagkatao mo nito? Baka yan yung may resibo lumalabas pag makikita kung may nakatago kang sungay. May nakasungay, makikita. Kaya feeling ko lang umiiwas si Sarah dun Umiiwas pag nadadaan dun sa CCTV. Seriously, pare. Seryosong usapan. Seryosong usapan. Alam mo kung bakit? Alam mo, naging traditional na kasi sa mga politiko to Hindi natin maitago Even barangay level. Correct. Pare, naging SK ka ba? Kung naging SK ka, doon talamak din doon. SK to barangay, up to mayor, and to governor, congressman, paangat ng higher level, bukal, gobernador, at papunta sa Senado, papunta doon sa mga ihayensya ng gobyerno. Alamin natin yan! Partner, ibabahagi ko to sa inyo. Usong-uso ang overpricing. Yes. Uso-uso yan. Alam mo ba, hindi umuusad ang bansa natin Correct. Hindi uusad ang bansa natin because may mga ganyang ahensya pa rin ng gobyerno sa bansa natin na kumaga, biruin mo, CCTV na lang, pepresyuhan mo pa ng 200,000? Correct. Diba? Imagine, pepresyuhan na ng 200,000 yon, tapos, pag bilabas ang budget, for example, meron kang 5 CCTV, meron ka ng 1 milyon. Magkano lang yung CCTV? Sabihin natin, pagpalagay na natin, nasa 5,000 to 6,000 pesos. Putya, ang laki ng tubo. Correct. Kasi bakit? Correct, Bakit, partner? Meron tinatawag na kasi niyang bidding. Bidding. Speaking of bidding, partner. Binibidding yan. Dito lang sa live mo, aaminin ko. Ako ay nagtrabaho sa bidding. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya. Na nagbibid sa gobyerno. Kaya alam ko yung mga sistema. Kaya nga umalis ako, hindi ako nakatagal. Alam ng asawa ko yan. Mga 2 months lang ako dahil hindi kaya ng konsensya ko yung nakikita ko mga numero. Real talk. Ayoko kasi pakainin yung pamilya ko ng galing sa tumig. Bibigyan ako ng bonus ng kumpanya. Pero galing sa galing sa ng kaban ng bayan. Ako naman may naranasan ako niyang partner.
Ito kasi yun eh. Meron alam mo ba nakapagtrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. I don't want to mention this this agency. Pero alam siguro pag nakita nila to eh kasi patay na yung kaibigan ko eh. Pare, bumili kami ng camera. Nag-request ako ng camera, gimbal, sounds, Then lahat yung pinrint namin, kinuha para dumaan sa COA ng maayos. Pagka-print out noon, nilagyan namin ng presyo. Putyang ina, alam mo ba magkano isang microphone na Osmo? Magkano? Nagkakahalaga lang ng 8,000. Pinresyuhan nila ng 160,000. Grabe, no? Hindi lang pala triple talaga, no? Magugulat ka, 160,000. Presyo lang nung camera at Osmo. Pinaganda lang sa pangalan na combo, ganito, ganyan. So, iba pa pala yung, partner. Ang sistema pala ng ganyan. Dinadagdagan nila yung presyo. Pagdating dun sa, Kasi, aminin natin, doon sila, pare, totoo. Doon sila kumukuha ng kickback. Kaya yun pala. Yun ang pinaka-kickback nila, partner. So, ang pinakang pala talaga rito, ang nakikinabang dito, yung mga nasa ahensya. Yes! Dali mo, partner. Ngayon, speaking of 200,000, malamang sa malamang, biniding din to. Correct. Kung 200,000 na na-flag down ng COA, ibig sabihin ng partner, biniding yan. Sa bidding, matindi naman yan. May mga situation na ganito. 10 kayo nagbidding. 10. 10 kayo nagbidding. 10 kayong contractor na bibili na meron kayong kanya-kanyang magagandang CCTV. Sasabihin ni ganito, huwag ka na magbayad. Pagpatalo ka na, ako na kukuha, ako nang bahala sa'yo, papatong kita. Papatong. Ipapatong lang. kita. O rahahatiin. Sasabihin nga, ito, may bidding yung budget. Yung budget yun to, 2.5 million pesos para sa CCTV. Sabi niya sa isang contractor ng CCTV nagbebenta, isang company. Huwag ka nang lumaban. Ako nang bahala. Tutubo ako ng malaki, bibigyan na lang kita. Uso yung ganyan. Talagang kumbaga under the table ang galawan. Yes. What we want to speak to the Filipino people, pare, the corruption is talagang nangyayari into bidding. Nagkaroon ng public bidding. Hindi naman ang labanan dito matalo manalo. Ang nagiging labanan dito sa buhatan. Magpatalo ka na, ako nang bahala, 10% ka. O sige, magpatalo ka na 20% ka, magpatalo ka na 10% ako, 10% ka rin. So lumalaki yung value ng isang na tumutubot, kumikita sila. Kaya pala sabi ni mahal na Pangulo, for the boys. For the boys. Yun yung sinasabi, for the boys. Ngayon, bakit nagkaroon ng presyo na gano'n kung ito'y totoo na 200,000 ng isang CCTV? Dahil dyan sa ganyang sistema at kalakaran. Kaya nga nakakapagtaka talaga, partner. No? At least naliliwanagan yung sambayan ng Pilipino. Correct. Sa pinapaliwanag natin ngayon. Dahil importante talaga itong malaman. 'Di ba? Dahil maraming mga manonood na OFW na tinitiis nila na malayo sa kanilang pamilya, pero sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap, pag-uwi nila rito, kulang pa rin. Hindi pa rin sapat yung tulong. Alam mo kung bakit nagagalit yung mga kababayan natin overseas Filipino worker? Na mga subscriber natin, kahit di natin mga dilis. Kahit na ganun, alam niyo kung bakit? Because they are the one taxpayer na nagpapasok ng pera sa Pilipinas. Sa makatuwid, sila ang may pinakamalaking naiaambag. Correct. Sa pagpapapasok ng dolyar. Kung walang OFW, wala mapipilay ang ating gobyerno. Correct. Aminin natin yan. Pero, kaya sila nasasaktan sa nangyayari ngayon. Biruin mo, imaginin mo pare, ang daming nagkakandara pa na makapasok sa gobyerno. Yung iba dyan, nagbabayad pa para magkaroon lang ng pwesto. Yung iba, dumidikit pa, halos halikan na yung puwet ng mga commissioner para lang maupo yung pamilya nila. Kasi pare, sa totoo lang, ang ginagawa nila, kumikickback sila. Binabawi nila yun into a project. Pero, kung titignan mo mabuti, partner, yan yung gustong alisin ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Na sistema sa Pilipinas. Yun na nga Yun yung isa sa kinabilibang ko talaga kay Pangulo, partner. Meron talaga siyang political will na tanggalin yung mga ganitong klase ng anomalya na way back before pa nung nakarang administrasyon. Mga kumbaga
nagsabuatan upang mapalawak yung sindikato sa Senate, sa Kongreso, 'di ba? Ito ay na-discover nga ng ating mahal na Pangulo. Kaya gusto niyang ibalik na yung mga proyekto ay dapat alam ng lokal. Yun ang pinaka-importante. Kaya nga si Pangulong Bongbong Marcos nagalit, 'di ba? Ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Di ba? Kasi kung hindi kayo mahihiya, walang mangyayari. Yan, alam mo, sabi nga ni President, ang unang-unang nagpapahina sa bansa natin is itong corruption. Kung itong corruption sa bansa natin is matitigil, giginhawa ang buhay natin. Alam mo, natuwa nga ako sa Presidente kay Apo Bongbong Marcos pare. Alam mo bakit? Excuse me. Alam mo, natuwa ako sa kanya. Ito palang mga sinasabi niyang mga cancer. May sinabi siya sa last video, ang tawag niya dito sa mga corrupt is cancer. Alam mo yung cancer? Totoo naman ulitin ko ito, sinabi ko. Yung cancer, parang ang Pilipinas, inintulad to. Yung Pilipinas, parang halintulad sa katawan natin. Katawan natin. Yung Pilipinas ang katawan natin. And then, ang kumikitil, ang sumisira sa katawan natin sa bansang Pilipinas is yung cancer cell. Which is pag nagkaroon ka talaga ng cancer, hihina ka. Tama. Mahihina ka. Hindi ka makakakilos na maayos. Kumbaga, manghihina ang katawan mo kasi dumadami yung cancer cells na dumadaloy sa'yo. Correct. Which is, yung ang nagre-represent ng katawan natin is bansang Pilipinas. Hanggang sa mamatay yung katawan natin. So, ang nagpapahirap sa katawan natin sa Pilipinas is the cancer cells. Yung cancer cells na yun, ang tinutukoy ni Presidente, yung mga corrupt na politiko. Diba? Yung mga corrupt na politiko. So, ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, kinocure niya yung tinatawag nating mga cancer sa lipunan. Kinocure natin yung mga cancer sa lipunan upang gumaling ang ating bansa at ang ating katawan. Nang sa ganun, makadalo yung dugo sa katawan natin, makadalo yung ekonomiya na maganda sa bansang Pilipinas. Kung titignan natin, kung talaga nga namang mawawala itong mga cancer sa lipunan, magiging maganda ang takbo ng buhay nating mga Pilipino. Correct, partner. At yan nga ang isa sa mga talagang tumatak dito sa sinabi ng Pangulo na kailangan nating maging free sa corruption. Diba? Dahil para sa mga magmamana, partner, diba? Mamanahin ng mga anak natin. Ito ba ang gusto natin? Punong-puno ng cancer? Of course not, 'di ba mga kababayan? Yan ang gustong gawin ng ating mahal na Pangulo, yung i-cure itong sakit na ito. Itong lumalaganap na cancerous na ito. Kasi speaking of cancerous, pag kumalat ang cancer, sa katawan mo, sa katawan mo, mamamatay ka. Ganon rin po mangyayari sa bansa natin. Correct. Mahihina ang ekonomiya natin. Matutulad tayo sa Venezuela. Correct. What happened to Venezuela? Pare, nag-collapse ang nila. Diba? Ngayon, hindi nila alam kung paano babangon. Kasi limited ang umasenso sa pagnanakaw yung mga corrupt officials. Diba? Nagmamigrate sila sa ibang bansa. Dun pa nagtatayo ng mga negosyo. Yun ang pinakamasakit, partner. Diba? Yan ang gustong i-cure ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin dito, sa gusto niyang may pakita, I'm very happy because President Bongbong Marcos is very transparent sa Pilipino. Pero mo, ibinubulgar niya yung kalakaran na matagal nang umiiral sa bansa natin. Example of the overpricing ng mga mga projects, mga flood control, diba? Yung mga kickback sa DPWH. Yung mga for the voice na ganyan. Nilalabas talaga ni President. Kasi kung hindi mo masasawat itong mga to, the cycle of life ng Pilipino is paulit-ulit lang tayo. Correct. Bayad tayo ng bayad ng buwis. Bayad tayo ng bayad ng buwis. Nakaw lang sila ng lakaw. Payaman lang sila ng payaman. Alam mo yung partner, ang sakit sa damdamin pag iniisip talaga natin na, alam mo yung para tayong palabigasan ng mga taong ito. Kasi ako naniniwala ako sa kasabihan na kahit na anong ingat mo, pag may taong gustong magnakaw, gagawa ng paraan yan para makapagnakaw. 'Di ba? Kaya ang sakit lang sa dibdib, isipin na maraming mga government official ngayon na talagang
nagsisiraan, maraming propaganda dahil gusto nila na masarili yung kumbaga yung commission sa mga proyekto dahil may papasok silang firm nila, 'di ba? Na makikinabang yung pamilya nila. Ang masama lang nito, mga kababayan, parang nakakadismaya na ang pinapakain nila sa kanilang mga pamilya. Anak, 'di ba? Pamilya. Imagine, pinag-aaral sa matataas na 'di ba? Pinag-aaral sa mga matataas na universidad. Universidad. To be honest, pare, para matapos itong mga usapin patungkol sa issue ng mga pagnanakaw. Alam mo, sundan natin yung ginagawa ni President Bongbong Marcos. Correct. I agree, partner. Kasi kung hindi mo susundan yung ginagawa ni President Bongbong Marcos, hindi natin makakamtan yung kalayaan sa sa pagnanakaw na ginagawa sa bansa natin. Hindi tayo makakalaya. The only way na makaraos tayo dito, malampasan natin itong mga cancer sa lipunan ito, is to fight against corruption. Because hindi naman yan sinabi naalala mo, sabi ni President Marcos, nung nasa bagong Pilipinas tayo, anong sabi ni President Bongbong Marcos? Bawal ang naghahari-harian. Bawal ang mga waldas sa gobyerno. Bawal na ang palakasan. Bawal na ang tutulog-tulog. Kasi diba? Hindi yan ang promise ni President Diba, pare? Naman. That's why ganyan yung pagmamahal ko sa kanya ngayon Papansin mo, pare, tayo mahal natin si President. Although our subscribers, mahal din nila ang presidente natin. Correct. Pero kaya nga kumbaga ako, partner, personal perspective ko sa Pangulo. Kaya ako talaga sinuportahan yung anti-corruption ng ating mahal na Pangulo. Kasi first time in the history may tumindig Oo. Correct ka dyan. Diba? Tama First time in the history. First time in the history may tumindig talaga. Nung sinabi ni Pangulo yon sa kanyang SONA, umiyak ako. Kasi first time ko nakarinig na sa SONA inanunsyo yung ganong mga corruption for the boys, mahiya naman kayo. Talagang pininpoint niya Diba? Yung mga nasa harapan niya. Diba? Imagine that, partner. Kaya sabi ko, iba tong presidente na to. Matapang. Oo. Talagang eto na yun. Eto na yung matagal ko nang inaasam na merong ganitong klaseng magiging presidente. Actually, that is the promise of President. That is one of his dreams for the Filipino people. Oo nga. Makalaya tayo sa corruption. Actually, nagawa naman ni Presidente, pababain ang presyo ng bigas. Isa pa yan. 20 pesos diba? Sa tayo. Oh. Ako, kontento ako doon. Nakikita ko sa kanya. Oh. Pinapababa niya ng maayos at ginagawa niya ng paraan. At malaking bagay talaga. Malaking bagay and malaking factor ito. Malaking factor talaga. Isa pa, partner, ang isa sa mga nakita ko sa kanya na progressive kay President Marcos. Alam mo kung ano? Ano yung partner? Ginawa niya lahat mula sa pagpapamigay ng lupa, mapababa, gumawa ng lahat ng paraan. Ginawa niya lahat ng paraan. Ibang klase din. Pero nakita niya yung main source na nagpapahirap sa bansa natin. Which is corruption. Correct. Oo. Diba? Kaya yan na lang yun. Ako sa tingin ko, partner, sabi nga ni Pangulo, ang sabi nga ni Pangulo ay yung yung goal niya ngayon, na sinimulan niya ay tatapusin niya ay itong corruption. Hindi niya tatantanan ito. Kaya 'di ba most of our bashers sinasabi nila, umpisa lang 'yan. 'Di ba? Hindi buti sana kung matuloy 'yan, 'di ba? Ganun yung sinasabi nila. Pero ano sabi ng ating mahal na Pangulo? Manood na lang kayo. Yeah. Watch, diba? Watch me sustain it. Oo, 'di ba? Panoorin nyo ang ating mahal na Pangulo kung paano niya gagawin. Pero kagaya sa bigas, di ba? Ano ba may iwan natin sa mga kababayan natin na ako isa lang ang payo ko sa lahat ng mga Pilipino partner. Bago matapos tong topic natin isa na to. Isa lang ang gusto kong paalam sa Pilipino. Suportahan natin yung ating presidente. Correct. Number 1, maganda ang ginagawa niya. Number 2, this will magbebenepisyo ito sa ating mga susunod na henerasyon. Number 3, pare, isa pa.
ginagawa niya yung kanyang mga pangarap sa Pilipinas. Correct. Oo. Sa makatuwid, partner, talagang ginagampanan niya yung binigay natin na trabaho sa kanya. 'Di ba? Kasi diyan tayo nakadikit sa sa trabahong ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Diyan tayo nakaangkla lahat na kung talagang mangyayari. Nangyayari talaga. Kaya salamat sa ating mahal na Pangulo talaga. Yan yung trust ni President Marcos. Talagang antindi ng kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Grabe. Diba? Anyway, yan ang ating first topic for this podcast. At least na topic natin sa kanila. Na i-discuss natin sila. Syempre, huwag niyong kakalimutan i-subscribe si Virador Buwa, mga kapatid. Salamat sa mga bago magsusubscribe. Salamat po, salamat. Yan, makakasama natin yan sa mga podcast na gagawin natin. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Yes, ayan.